Kamusta mga brad? Alamin natin ang ilang mga bagay patungkol sa Islam na malamang iba sa inyo ay ngayon nyo lang maririnig. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Alam nyo ba na merong mahigit 1.6 billion na Muslim ngayon sa buong mundo? Halos 23% na yun ng buong populasyon. In fact, ang Islam ang pumapangalawa sa pinakamalaking reliyon sa buong mundo, kasunod ng Christianity. Ngayon, alamin natin ang mga bagay na malamang iba sa inyo ay ngayon nyo palang maririnig ang patungkol sa Islam. Simulan na natin sa number 10, Jihad. Madalas pag naririnig natin ang salitang jihad, ang naiisip agad natin ay mararahas na sundalong Muslim. Ang common definition ng jihad ay to struggle o to strive. So para mas maunawaan natin, ang Tagalog term na tinutukoy natin dito patungkol sa salitang struggle ay pakikibaka. Actually sa Islam, tatlong magkakaibang klase ng struggle o pakikibaka dinidescribe ng mga Muslim sa salitang jihad. Una, ito yung pakikibaka ng mga believer na mamuhay ng naayon sa Muslim faith. Pangalawa, ito yung pakikibaka sa pagtatatag ng good Muslim society. At pangatlo, ito yung tinatawag na Holy War. Ito yung pakikibaka sa pagdepensa sa Islam na kung kinakailangan dadaanin sa military war para lang maprotektahan ang teritoryo at ang kanilang pananampalataya. Sa religious context, ibig sabihin ang struggle na kinaharap dito ay ang pagsubmit nila sa kanilang sarili sa kalooban ng Diyos. Speaking of submission, dumako na tayo sa number 9, Islam. Ang ibig sabihin ng Islam ay submission. Ito yung pagsuko ng sarili sa kalooban ng Diyos na si Allah. Ang word na Islam ay mula sa Arabic word na salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. At ang Muslim naman, ito yung tawag sa mga taong nagsuko ng kanilang sarili para sa kalooban ng Diyos. Number 8, Shia at Sunni. Ang Shia at Sunni ang dalawang main sects ng reliyon na Islam. Sunnis at Shiites ang tawag sa mga Muslim na napabilang sa dalawang sektang ito. Nagkakaiba lang ng paniniwala ang Sunnis at Shiites sa kung sino ang leader na nagpatuloy matapos ang kamatayan ng Propeta Muhammad. Ang Sunni ay mula sa Arabic word na tradition. Sa Sunni, pinaniniwalaan na ang piniling kahalili ni Muhammad ay si Abu Bakar. Habang ang Shia naman ay mula sa Arabic word na fraction, ay pinaniniwalaan na ang in-announce ni Muhammad na kahalili ay ang kanyang son-in-law at pinsan na si Ali bin Abi Talib o Caliph Ali. Ang political tension sa pagitan ng dalawang dominasyong ito ng Islam ay nagpatuloy throughout Islamic history. Number 7, 5 Pillars of Islam. May 5 pillars ang Islam na sinusunod ng mga Muslim. Ang unang pillar ay Shahada. Ito ang statement ng pananampalataya na dapat ma-recite ng lahat ng mga Muslim at least isang beses sa talambuhay nila. Ang pangalawang pillar naman ay ang Salat o Sala. Ito naman yung pang-araw-araw na ritual prayer of faith na isinasagawa 5 times a day. Ang pangatlong pillar ay ang Zakat. Ito naman yung tax na binabayaran para sa benefit ng mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang pang-apat na pillar ay Som. Ito naman yung fasting na isinasagawa tuwing buwan ng Ramadan. At finally, pang-5 ay ang Hajj. Ito naman ang pilgrimage na ang bawat Muslim ay dapat at least isang beses sa talambuhay nila maisagawa nila ito kung afford nila. Ang pilgrimage na ito ay matatagpuan sa Holy City ng Mecca. Nasa panahon natin ngayon ay nasa Saudi Arabia. Ang pilgrimage ay nagsisimula 7 or 8 day ng huling buwan ng Islamic lunar calendar at natatapos sa pang-12 araw ng kaparehas na buwan. Ang pangalan ng shrine na ito na binibisita tuwing pilgrimage ay tinatawag na Kaaba. Kinukonsidera ito bilang most holy place para sa mga Muslim. Number 6, si Allah ay may 99 na pangalan sa Quran. Ang Muslim ay naniniwala na ang Diyos na si Allah ay inihayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng 99 na pangalan.
Sa pamamagitan ng 99 na pangalang ito, mas lalong may kilala ang Diyos na si Allah. Kabilang sa mga pangalang ito ay Ar-Rahman, nang ibig sabihin ay mahabagin. Al-Alim, nang ibig sabihin alam niya ang lahat ng bagay. Al-Wali, nang ibig sabihin ay tagapagtanggol. At Ar-Razzaq, nang ibig sabihin ay provider. Number 5, ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming Muslim. Nabanggit ko kanina na ang Muslim sa buong mundo ay nasa 23% ng buong populasyon nito. Pero alam nyo ba na ang bansang Indonesia ang bansang may pinakamaraming Muslim sa buong mundo? Sa Indonesia, merong halos mahigit 120 million na Muslim ang naninirahan dito. Sinusundan ito ng Pakistan, India at Bangladesh. Gayunpaman, maraming predictions na pinaniniwalaan na pagdating ng taong 2050, ang India ay magiging pinakamalaking Muslim country sa buong mundo. Number 4, maraming religious figure at historical events sa Judaism at Christianity na makikita rin sa Islam. Ang mga Muslim ay kinoconsider si Jesus bilang propeta sa Islam at sa Quran ay ilang beses binanggit sa ilang verses dito ang patungkol kay Jesus. Hindi lang yun, maging si Abraham, Moses at marami pang iba na kilalang karakter na kinikilala ng Judaism at Christianity ay binanggit din dito sa Quran na itinuturing ng mga propeta ng mga Muslim. Number 3, fasting sa Ramadan. Kanina nabanggit ko sa pang-apat na pillars ng Islam ang patungkol sa fasting na isinasagawa tuwing buwan ng Ramadan. Ang mga Muslim ay nagfa-fast sa loob ng 30 days kada taon para sa Ramadan. Bakit nagfa-fast ang mga Muslim? Ang iba sa kanila ginagawa ito dahil sa kanilang mga personal na kahilingan o panalangin. Ang iba naman gusto nilang maranasan ang spiritual na pamumuhay. Number 2, 8 bansa na pinamumunuan ng babaeng Muslim. Ang bansang Turkey, Indonesia, Senegal, Kosovo, Kyrgyzstan, Bangladesh, Mali, Pakistan at Mauritius ay pinamumunuan ng babaeng Muslim. Pero may ibang bansa tulad ng Pakistan, Saudi Arabia, Iraq at Afghanistan na kinabibilangan ng mga babaeng Muslim sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Number 1, Assalamu alaikum. Ang phrase na ito ay madalas maririnig sa mga Muslim. Ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum ay peace be with you o sa Tagalog ay sumaiyo ang kapayapaan. Maraming mga taong nag-aangad ng kapayapaan sa mundo anumang reliyon ang kinabibilangan nito. Maraming reliyon sa mundo pero hindi debate ang solusyon para mapatunayan kung sino ang tama at kung sino ang mas marami ang alam. Minsan, dahil sa pagkakaibang paniniwala, nakakalimutan na natin maging makatao. Minsan kailangan lang natin matutong rumespeto at mahalin ang ating kapwa. Hindi lang para dun sa tinuturing na kapatid mo sa pananampalataya, kundi maging yung mga taong may ibang paniniwala dapat kaya mong mahalin. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.